Okay, so this is a reading for, or general reading. Let's see the energy first. Ayan, hinahulog. Ayan. Okay. Victory. So, dito, meron dito ang ganda, no? Overcoming obstacles and, okay, may iniisip, kung may iniisip ka man na sabihin natin, gumugulo sa isip mo, kasi itong card na to is for rest. Alam mo yun, yung, kumbaga, ipahinga yung inyong yung mental side, or yung mental, ano tawag dito? Your mental mind. Pero naka-reverse siya. So, may gumugulo sa isip mo right now. You have, sabihin nating, you have to overcome these obstacles. Kung right now ay sabihin natin dumadaan ka sa obstacles. Kasi with this Chariot card, nandyan yung sabihin nating strength and power. Kung paano siya lumalaban, kung makikita niyo yung kawal na yan, kung paano siya nagpupursige. Okay, yung determination, yung willpower. Kasi, kumbaga, yun ang kailangan mo. You are need to have a, sabihin natin, determination. And, kailangan niya magkaroon ka ng mental strength when it comes to this situation. If you are dealing with, sabihin nating, obstacles, and most of your obstacles, kung meron man or wala pang dumarating, involved doon ang deception. Okay? Deception, betrayal. Or maaaring ikaw din ay nakakaramdam na ikaw ay binebetray. Kaya hindi matahimik itong isipan mo. Okay? So, all you have to do here, your angels and guides are telling you to walk away in this situation. To let go this situation. Pero yun nga, may tendency na ang kinakaharap mo right now is deceptive energy, or sabihin natin, andyan din yung fear na ikaw ay baka niloloko, na ikaw ay baka tinatraidor. Kasi itong moon card natin na to, yes, it's telling us, or it signifies our mind. Pero kung makikita nyo, yung kasing ito, nasa water, di ba? Pero yan kasi nagsisignify din yan ng deception, ng betrayal, okay? Ng illusion, ng pangloloko. Okay. So, let go this situation. The angels are telling you to let go. Kung ano man to, kung ano may iniisip mo na yan, i-let go mo yon. You have to let it go kasi mahihirapan ka dyan eh. Mahihirapan ka dyan hanggat iniisip mo yan, hindi matatahimik. Hindi, eto po, kabaliktaran ng rest ng isipan. Yung tumalon sa card mo. Okay. Let's pull another supporting card for this. Okay, the Tower card. Ayan, set boundaries. Kung ikaw ay involved sa pangloloko, I also feel na kung hindi ka man involved, kung hindi mo to dinaranas right now, may tendency na meron ng loloko sa'yo, or ng may deceptive energy na nakapalibot sa'yo, kasi you are called to have authority when it comes to your power eh. You are called for this Chariot card. To become well-determined and sabihin natin, well-determined to set your boundaries. Kailangan mong lakasan ng loob mo. Pero ang ganda you also have to, sabihin natin, magpatuloy, let it go, kasi merong joy na nag-aabang sa'yo. The good luck and prosperity, kung ano man yon, may paparating na good news and prosperity sa'yo. Pero ito nga, kagaya nga ng sinabi ko, oh wow, 2 beses. May tendency din na ikaw ay magta-travel sa mga susunod na araw. Kasi, itong card na to is traveling din eh, loko. Traveling din siya.
Traveling din siya. Ayan, travel dito. Then travel din. Adventure. Journey. Moving on. Okay, may paparating din na travel or sabihin natin invitation sa'yo. Maaaring ikaw ay mag-travel. Ayan, maaaring ikaw ay mag-travel. So, kasi dalawang confirmation yung dumating sa'yo. Okay, lack of self-worth. Ayan nga, nandito ang nag-reverse ang ating Queen of Wands. Vengeful. Okay, maaaring nakakaramdam ka right now din ng low confidence. Ito nga talaga yung card mo. Tinatawag ka ng angels mo para gawin sabi natin, irradiate itong Chariot card. Kasi nandito yung vengeful, andito yung low confidence mo. Are you jealous? Are you jealous? Kasi nandito din yung sabi natin yung energy ng pagiging dramatic na naka-align dito. Pero ito, apakaganda. Maganda cards mo eh. Pero yung nararamdaman mo, yung iniisip mo right now, ang magulo. Okay? Kailangan mo tatagan yung isipan. Kasi tingnan mo, napakaganda na nag-iintay sa'yo. Wish fulfillment, contentment, and emotional richness. Kasabay nitong good luck and prosperity. Diba? May nag-iintay sa'yo life abundance. Basta, all you have to do is tatagan mo. Maaaring ikaw ay dumaranas niyan or dadanas niyan. Pero, dito ka mag-focus. Let it go. Set boundaries. Kasi meron talaga, ikaw ay maswerte ka. Kumbaga, nakatakda sa'yo ang swerte. Basta kailangan lang ay learn to let it go. Itong issue mo dito, yung energy dito. Learn to let it go. Kagaya na sinabi ko, no, meron din nakatakda sa'yo na travel. Oh, di ba? Lumitaw na may moon card natin. Double moon. Double moon. Oh? So, ito talaga, kung hindi ka pa aware, meron din, may some of you, or tawag dito, floor, ikaw ay involved dito din sa, mayroong secret, may tinatago sa'yo, maaaring ganun, hidden, or deceptive energy, deception, pangloloko. Kung hindi man, maaaring iyon yung kinakatakutan mo right now. And I also hear na kung meron man sikreto, mabubunyag din yan right now. Lalo ngayon, this energy is, sabihin natin, meron tayong lunar eclipse. Full moon lunar eclipse. Ang katotohanan ay masisiwalat din. Trust your intuition and of course, set boundaries. Kasi, ano yan, kung meron man, maging confident ka lang, huwag mo masyadong pakaisipin kasi pwedeng mag-cause sa'yo ng pagka-delay ng iyong mga, blessings. Pero ito nga, dalawa, double moon. Nakakaramdam ka na merong sikreto, minanloloko, betrayal, nakakaramdam kayo, or doon nakapokus yung iyong isipan kasi nandun ang fear na baka ikaw ay lokohin. Pero overall, sabihin natin, ang focus din dito is kailangan mag-set ka ng boundaries and you are blessed. Okay? You are blessed. Andyan yung life abundance and success mo. And yun nga, mag-ready din dahil ikaw ay may nakatakdang travel. Magta-travel ka din. Coming soon, magta-travel ka rin. Baka meron ka mga sineset right now. Kasi dalawa yung dumating. Okay. So, you have to energize your whole world. That's the advice for you. You have to energize your whole world. Kasi masyado kang, sabihin natin, nakafocus dito. Sa fear na to, kailangan mo ng energy. With copper. Okay, kailangan mo ng energy. And sabihin natin, nangihina sa pagsagwan sa life journey mo. Kailangan mo ng energy. Bago ka makagain ng energy, make it sure, i-check mo yung iyong mental process or yung mental status mo. Kumbaga, kahit sabihin mo hindi ka kumikilos kasi, kung ang isip mo ay walang pahinga, pagod ka. Yung energy mo pagod.
Okay, eto na naman. Power. Diba? Kagaya ng sinabi ko sa Chariot card, kailangan mo talaga ng energy dito. Empower yourself. Kasi ito masculine, power ito, strength. You are called to have strength. Kung hindi ka pa dumadanas dito sa mga sinabi ko, ngayon pa lang palakasin mo ang sarili mo, ang iyong mental health. Okay? Magkaroon ka ng self-discipline, hard work, and of course, mag-focus ka. Kailangan mo ng control this time. Kung yan man ay in relationship, kailangan mo ng control and boundaries. Kailangan mo ng authority, i-apply mo yun. Kasi 3 times nang lumitaw yung power and energy. Kailangan mong i-empower ang sarili mo. You are called to empower yourself. Malamang sa ngayon, nangihina ka. Marami kang iniisip, natakot. Okay. So, that's all for this reading. Thank you so much.